ng gabi sa inyo lahat. Ako po si Attorney Rod Vera at itong video na to ay isang question and answer tungkol sa aking video na pinost nung Sunday, February 9. Ito yun. Na nag-explain ako, pero naka-English, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, nagpapasalamat ako sa inyo lahat na umabot sa over 250,000 views at saka meron over 1,200 comments. Ngayon, ang practice ko ay sinasagot ko lahat ng mga komento doon. Kaso sa dami-dami, nag-isip ako na gumawa na lang ng video para sagutin ang mga tanong. Ngayon, madalas or most common questions, halos pare-pareho lahat. So kinuha ko lang yung pinaka-common questions tungkol do sa video ko na nagtatanong sa akin, Attorney, paki-explain, ano to, bakit ganito. So itong video na yon, in 2 parts po. Ito yung part 1 at mamaya yung naka-description sa baba yung part 2. Umpisa na natin. Ang unang tanong. Yung unang tanong ay galing kay Arthur Alonso 2044. Ang tanong niya is, the question to be asked, can the incoming new senators be allowed to participate in the impeachment trial or can the impeachment be thrown into the water through technicality? Ngayon, 2-part question yan, no? Ang unang tanong, can the incoming senators be allowed to participate in the impeachment trial? Ang tanong niyan, ang premise niyan, ang kailangan gawin para yung new senators ay yung trial o yung impeachment trial ni VP Sara ay after the election of the mga bagong senators sa July 1. So kung doon ang trial, siyempre pwedeng sumama o pwede included ang mga bagong senator, yung mga bagong elected, doon sila ay magiging judges sa impeachment trial. So yun, yan ang unang sagot, no, sa tanong, sa unang tanong. Yung pangalawang tanong dito sa 2-part question is, ibabasura ba yung impeachment complaint? Ang sinabi ko dun sa video na pinost ko nung isang weekend, ang point ko, ang opinion ko ay matutuloy yung trial. Makakaroon silang trial dahil siyempre po importante yun to. This is a constitutional process, it is a process pero political yun. Kaso, since may complaint na at sabi sa batas, sa ligang batas, ang konstitusyon, kapag ito yung nangyari, may na-file ang House ng 1/3 na nag-sign. The Senate will accept and umpisa dapat yung trial, yung impeachment trial. Okay? Ang pangalawang tanong po ay galing kay James Watt 73. Ang sabi ng James Watt, you are a dean of what university? Are you aware of what you are talking? Is it based on law or opinion only? Okay. Kung sana si James, sana pumunta ka lang sa aking info part ng aking YouTube channel. Nakalagay doon kung saan ako dean. Pero sabihin ko na sa inyo, ako yung dean ng University of Caloocan City College of Law. Yeah, at least, saka siyempre dapat abogado ang isang dean ng law school, kaya abogado rin ako. Now, am I aware of what I'm talking about? Ba, siyempre, no? Aware na aware ako dyan dahil ito yung tinuturo ko at over 20 years na akong abogado. Okay? Ngayon, is it based on law or your opinion? Ngayon, ito sasabihin ko sa inyo, no? Ang judge, pag naghusga, kung may decision siya, nagsusulat siya ng opinion. Yung sinasabi nilang yung decision, opinion rin yun. Based on the application, based on paano mo i-apply yung batas sa mga facts o anong nangyari. Ang ginagawa ng judge or sino man yung authorized na manghusga, whether be Court of Appeals or Supreme Court, i-apply nila yung batas sa mga nangyari sa kaso. Natural, ang tawag doon, opinion. Ngayon, ang opposite ng opinion ay siyempre facts. Kasi ang opinion ay isipan ng isang tao. So yung video ko noon, it was my opinion na tungkol na in-apply ko yung ano yung nangyari, yung impeachment process versus or compared to or aligned with sa saligang batas.
Okay, so technically opinion siya, pero based on law and facts. Okay? Maraming salamat. Ito na yung pangatlong tanong. Ay galing kay John the New Juan. Okay, yung pangalan niya, ha? John the New Juan, 8594. Ang sabi niya, o ang tanong niya, how can you say that this impeachment is formal and legal if it does not follow the required process? Kung isang bagay ay mali sa umpisa, ito ay dapat na lang ibasura. Ngayon, John the New Juan, may punto ka naman dyan, no? Kapag mali ang proseso, pag mali yung umpisa, dapat ibasura talaga. Tama ho yun. Pero, mali ba ang nangyari sa impeachment? Ngayon, ang sabi ng saligang batas, ang sabi sa Constitution, Article 11 ng 1987 Constitution, ang Vice Presidente, among others, ay pwedeng i-impeach. And explain ko yung impeach ay charge lang siya. Okay? Ngayon, ang sabi sa saligang batas na may proseso nga yung pagka-file ng impeachment complaint. Totoo yun. Ngayon, sabi rin sa saligang batas, ang Congress, whether the Senate or the House of Representatives, pwede silang maggawa or magsulat or mag-compose ng sarilang rules or mga patakaran kung paano ang proseso ng impeachment. Pero yung mga rules na yan na ginawa ng either House or Senate, hindi pwede mag-violate ng rules ng Constitution. So pwede kang hindi ka pwede pwede ka mag-over na over-qualification, pero hindi ka pwede under-qualify. Okay? Ngayon, ang sinasabi nila, tama ba yung proseso? Sasabihin ko, una, dahil tinanggap ng Speaker of the House at nag-qualify siya sa minimum requirements ng saligang batas. Pag in-accept na ng Speaker of the House at dinala sa Senate, dapat tama yung proseso. Ibig sabihin, ang proseso dapat in-approve ng Speaker of the House o yung House of Representatives at transmit sa Senate. Ngayon, kung may flaw man yung proseso kung paano na pumasa yung impeachment na yan, dahil ang House ay pwedeng gumawa ng rules na yan, pwede rin silang mag-bend or hindi naman violate or follow the rules pero kung hindi masyadong 100%, basta tinanggap ng Speaker of the House and the House as the whole, pwedeng sabihin nila yung mga konting mali, konting flaw sa proseso, tinatanggap nila yung mali at ituloy pa rin yung proseso ng impeachment. Kasi ang mga rules na yan, hindi technically batas. At yung rules na yan, kahit mga Korte Suprema, kahit mga Regional Trial Court, they will look aside or they will bend the rules, kumbaga, in interest of justice and fair play. So talagang pwede mag-bend ng rules, so to speak, kapag kailangan. Okay? So yung tanong lang kung tama ba yan o hindi. Pero ang tanong naman, can they bend the rules? Ang sagot, pwede po. Okay? Ang fourth question po ay galing kay Sari. Ang tanong niya ay, you are a lawyer and you are saying that is only your opinion and you're saying you don't know. How come? Your explanation must focus on the truth and what is correct and in the law. Pasensya na po nilagay ko lang to. Ito yung sabihin natin, the kindness courtesy na tinanggap ko bilang komento sa aking video. Kung may time lang kayo, basahin niyo yung mga komento dyan. Parang minsan hindi maganda sinasabi sa akin. Pero dahil ako'y abogado, sanay na po ako doon, no? Kung opinion lang ba yan? Opo. At kahit sino naman po magtatanong kayo sa abogado. Attorney, paano to? Attorney, ano mangyari dito? Attorney, paano to? Pag ang sagot ng abogado na tinanong nyo, ay opinion na rin. Kahit maski na doktor, punta ka sa doktor, Dok, may ganito ako. Ang doktor